everyone, my name is Chris David Harabeo, and today I'm going to teach about first come first serve. So, ang rules ng first come first serve is kung sino yung unang arrival time, siya yung unang gagamitin natin. So, titingnan natin dito kung sino yung pinakaunang nag-arrive, which is si P1. Susunod natin dito si P1. So, hanggang saan siya nagtapos? So, kung saan siya nagtapos, yun yung kanyang burst time. So, lalagay natin dito is 4. Ngayon, nakita naman natin na nag-arrive sa 4. So, lahat ng process ID nag-arrive na. So, titingnan na lang natin kung sino yung pinakamababang arrival time, which is si P2. Tapos, ang gagawin na lang natin is pag-a-add natin yung kanyang yung arrival time dito at yung burst time na ginamit natin. So, 4 plus 3 is equals to 7. So, titingnan ulit natin kung sino yung may pinakamababang arrival time, which is si P3. Ngayon, ipag-add na ulit natin yung burst time. 7 plus yung 1 is 8. Ngayon, titingnan ulit natin kung sino yung pinakamababa, si P4. Pag-add natin 8 plus yung kanyang burst time equals to 10. Ayan. So, si P5 na lang yung pinakalas natin, siya na yung last natin gagamitin. So, P5. 10 plus 5 is equals to 15. And yun lang po yung ating first come, first serve. Thank you. So, let's proceed to the round robin. Meron tayong quantum time na 4. So, at time 0, meron tayong isang process na dumating, si P1. Magra-run lang siya at 4 seconds dahil 4 lang yung quantum time natin. So, yung quantum time natin, ima-minus natin sa kanyang burst time. So, 8 minus 4 is equals to 4. At time 4, meron tayong dalawang process na dumating, si P2 and si P3. Dahil may natira kay P1, ililist down natin siya dito. Ang sunod natin na ipaprocess ay si P2. So, meron siyang burst time na 4. Dahil nga 4 din yung quantum time natin. So, 4 minus 4 is equals to 0. Dahil 0 na lang yung kanyang burst time, ibig sabihin, hindi na siya ipaprocess. So, 4 plus 4 is equals to 8. At time 8, meron tayong process na dumating, si P4. Next natin na ipaprocess ay si P3. So, si P3 meron siyang burst time na 4. So, 5 minus 4 is equals to 1. 8 plus 4 is equals to 12. At time 12, meron naman tayong bagong dumating, si P5. Dahil may natira kay P3, i-list down natin siya dito. Next natin na ipaprocess ay si P1. Ang remaining time ni P1 ay 4, so 12 plus 4 is equals to 16. Dahil nag-arrive na silang lahat, ito na lang yung susundin natin. Sunod na ipaprocess ay si P4. So, ang burst time ni P4 ay 3 na lang. Dahil nga 4 siya, ubusin na lang natin yung kanyang burst time. So, 16 plus 3 is equals to 19. Next natin na ipaprocess ay si P5. And ang burst time ni P5 ay 2. So, 19 plus 2 is equals to 21. And ang last natin na ipaprocess ay si P3. So, 21 plus 1 is equals to 22. So, dito gumawa ako ng isang example ng multi-level feedback queue na may tatlong levels, RR sa level 1 na may quantum na 2, level 2 na may quantum na 1, at FCFS sa level 3. So, start natin sa 0 since ang arrival niya ay 0. Ito yung 3, 1, 0. Since ito yung kanyang quantum, babawasan natin siya ng dalawa. Ito magiging 3. Ito magiging 2. Bababa si P1 dito kasi may natira sa burst time niya. Pero hanggang di agad natin ma-process si P1 sa level 2 kasi at time 2 may dumating si P2 at si P3. P2.
Babawasan natin ito ng dalawa. 4. P3. Babawasan natin. Bababa si P2 dito kasi natin sa burst time niya. P3 magiging 1 na lang siya. Then 6. Bababa si P3 dito. Hindi at time 6 may dumating si V4. So hindi agad natin ma-process ulit yung sa level 2. V4 dito. P4, ito yung magiging since dalawa yung burst time niya, ipaprocess na natin siya lahat. So tapos na tayo sa P4. Ito yung magiging 8. So tapos na tayo sa lahat ng processes. So let's move on to level 2. Focus lang tayo sa level 2 at sa level 3 if ever na may pupunta sa level 3. So unang nakapunta si P1. So ipaprocess natin si P1 dito. 8. Then since 1 lang yung quantum niya, so babawasan si P1 ng isa. Ito yung magiging 2, 9. Tapos na bababa si P1 dito. Hindi agad natin mapaprocess sa level 3 kasi may mga process pa natitira sa level 2. P2, ito yung magiging 1 na lang. Ito yung magiging 10. Next natin si bababa si P2 dito. P3. So, kay P3, isa na lang yung kanyang first time. So, tapos na rin tayo kay P3. Ito yung magiging 11. So, tapos na tayo sa level 2. So, pupunta tayo sa mga processes na nakapunta sa level 3. So, dito na natin gagamitin yung function ng FCFS since FCFS yung nasa level 3. Pwede mabago ito depende kung ano man nakalagay sa mga processes. Pwede minsan SJF na may priority na preemptive or preemptive. Pwede ring RR din, round robin. After natin ma-merge, ganito dapat yung mga kalabasan niya. So P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3, P1, P2. So yun. Yun lang. So ngayon, kunin naman natin yung kanilang completion time, response time, turnaround time, at waiting time. So sa pagkuha ng completion time, titingnan lang natin yung right side ng Gantt chart. So sa P1, ang kanyang completion time is 16. Sa P2 ay 8. P3, 22. P4, 19. And P5, 21. Sa pagkuha naman ng response time, titingnan naman natin yung left side ng Gantt chart, then minus natin sa kanyang arrival time. So, 0 minus 0 is equals to 0. Sa P2, 4 minus 3, 1. Sa P3, 8 minus 4, 4. Sa P4, 16 minus 6 is equals to 10. And then sa P5, 19 minus 10 is equals to 9. Sa turnaround time naman ay isa-subtract natin yung completion time sa arrival time. So, 16 minus 0 is equals to 16. So, sa P2, 8 minus 3 is equals to 5. 22 minus 4 is equals to 18. And 19 minus 6 is equals to 13. Then, 21 minus 10 is equals to 11. So, sa waiting time naman, ang isa-subtract natin is yung turnaround time minus burst time. So, 16 minus 8 is equals to 8. 5 minus 4 is equals to 1. 18 minus 5 is equals to 13. Then, 13 minus 3 is equals to 10. And 11 minus 2 is equals to 9. So, sunod naman natin gawin is kunin natin yung average ng turnaround time and waiting time. Para makuha natin yung average nung turnaround time at waiting time, i-add mo natin silang lahat, then divide by 5. So, sa turnaround time is equals to 63, and then yung waiting time is equals to 41. Divide by 5, yung turnaround time is equals to 12.60, and then yung waiting time naman is 8.20.